Balaos na po kanong makatanggap signature forms kaugnay na ning People's Initiative ang magnasang amyendahan ning 1987 Constitution de mialawang local offices ning COMELEC. Pakibalwan tamo po ing proseso kaya bay Attorney Elmo Duque, ing Assistant Regional Director ning COMELEC Region 3. Attorney Duque, magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi sa ating lahat, sa mga masulit natin taga-subaybay sa Central Luzon. Opo, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney, dito po ba sa atin, sa mga local offices natin sa Region 3, may natanggap na po ba tayong signature kaugnay po nitong tinatawag na People's Initiative? Oh, yes, sa katotohanan yung People's Initiative na final ni Atty. Anthony A. Abad, sa buong Central Luzon, meron tayong 4 na lamang na distrito sa buong 24 na legislative district sa buong Central Luzon ang hindi pa nakapag-submit ng kanilang People's Initiative form na naglalaman ng mga signatures o pirma ng mga pumapayag na magkakaroon ng pagbabago sa ating 1987 Constitution. Ang 1st and 2nd District ng Bataan, zero accomplishment pa. Yung Bulacan ng kanilang 4th District, wala rin. At Nueva Ecija, ang 3rd District, wala rin. Ano pong prosesong pagdadaanan nito, Attorney, after ho ninyong matanggap itong mga signatures na ito? Okay, so yung una, we just randomize it. Ang una, mayroong petisyon na ihinain sa COMELEC. Susunod dyan, magkakaroon ng order ng komisyon and bank para magkaroon ng pagse-certify doon sa mga tinatawag natin na pirma o signatures ng mga sumusuporta o sumusang-ayon doon sa petisyon for the exercise of a People's Initiative. Ang opisina ng bawat election officer sa bawat lungsod o bawat munisipyo, sila ngayon ang bibilang doon sa mga pumirma kung ilan po yun. At sila isa-certify nila na yung mga dokumento na yon, yung petition form na yon, at ito ay isasubmit ng election officer online sa pamamagitan ng i-prepare na email address, isasubmit doon yung certified true copy sa aming opisina at doon sa isasubmit namin yan sa COMSEC for purposes of the NBank. Susunod, ang NBank, i-determine niya whether yung petition is sufficient in form and in substance. Pag nakita niya na sufficient nga yung bilang, that is 3% per legislative district and 12% for the entire nation, mag-o-order sila ngayon na ang bawat election officers i-verify yung signature. So magkakaroon ng pagkakambing, gamitin namin ang computerized voters list namin, o gamitin namin yung EDCBL or yung voter registration record para tingnan kung tama nga ba yung mga pirma na nakasaad doon sa petition. Pagkatapos niyan, isasubmit yung na-certify, isasubmit yung validated na signatures doon sa NBank, and the NBank will now make a certification that the petition is sufficient in form and substance. Pagkatapos niyan, magsasagawa ngayon ng plebisito within 60 days but not more than 90 days. Okay. At ang kailangan na boto is majority vote para lang maamyendahan ang ating saligang batas. Sabi ho ninyo kailangan ng 3% per legislative district. Paano po kung attorney kung mayroong hindi po ma-achieve yung 3% na yan, let's say sa isa, dalawa o tatlong legislative district? Posible ho bang hindi mag-push through ito pong
People's Initiative campaign na ito, signature? Well, ayaw kong pangunahan kasi hindi tayo yung Supreme Court, pero clear yung requirement, 3% per legislative district. Baka yan, magiging legal issue niyan. Hindi nating pwedeng pangunahan kung ano man magiging outcome nito. Pero very clear, short of 3 or short of 12, it is a legal issue that may possibly cause na yung petition is not sufficiently informed. Pero attorney, meron pong mga nagsasabi, actually we've been hearing this from the news, no, na may mga pumirma na hindi naman talaga sila aware o hindi nila naiintindihan kung ano yung pinipirmahan nila, no. At meron din nagsasabi, well, mismo from Senator Marcos ay tumatanggap o binabayaran umano sila ng tigwa 100 pesos, no. Ito ho ba ay is a form of vote buying at maaari bang maging grounds ito, attorney, para hindi matuloy yung ginagawang pagkakalap ng signature para amyendahan yung ating konstitusyon? Pakiulit, medyo may na-interrupt tayo kanina doon sa point. Opo, attorney, may mga nagsasabi ho na pumirma kahit hindi nila naiintindihan kung ano yung kanilang pinipirmahan dahil daw ho sila ay nakakatanggap di umano ng pera, no, mula doon sa mga nagpapapirma. At ito ho ay sinabi rin, ang galing din mismo kay Senator Amy Marcos, no, nakapatid ng ating Pangulo. Ito ho ba ay maaring gawing grounds o sinasabi nga ho, is it a form of vote buying? Kumbaga, pwede ho ba itong maging dahilan para hindi mag-push through ito pong pangangalap ng signature for amendments of the Constitution? Well, una sa lahat, doon sa pagpipirma, pag-affix ng mga pirma sa petition na ito, ang isang tao na pumipirma, inaalam niya kung ano yun. Kung ang signatory ay hindi niya alam yun, it is presumed na hindi siya pumirma. Okay. Kasi hindi tayo pumipirma sa isang bagay na hindi natin alam kung ano. So there's a presumption na pag pumirma doon ang isang tao, alam niya kung ano yung kanyang pinipirmahan. Okay? So, inaalam natin, ano ito, saan tutungo ito. So yung tao na pumirma sa isang petition na gano'n, alam niya, inaalam niya kung ano yun. Otherwise, mayroong kadahilanan o compelled yung kanyang pagpirma sa petition na yan at hindi kanais-nais yan. Ngayon pupunta tayo sa second point. Is that a ground na hindi matutuloy itong petition na ito? Well, that is a matter to be raised by anyone who is affected before the NBank who will hear the petition. At hindi ko pwedeng pangunahan ang magiging pasya ng NBank kasi sila magde-determine the facts and the evidence that will be in issue para dito sa petition nito. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Director ng COMELEC Region 3.